DWIZ. Oh, karambola. Karambola. Balik tayo, Aliw Channel 23. Karambola. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Ngayon, June 27, 2024. Good morning ulit. May balita ka meron tayong ano dito. Good news yan, ha? Good news. Yung mga tuwan-tuwa po. Mahilig sa aso ang mga Pilipino na ngayon. Sobra. Kahit na ako eh. Sa pets. Sa mga pets na aso, okay. Grabe, ang Ngayon, biglang. Dati na naman yan. Dati na yan. Ngayon lang, naha-highlight dahil sa social media. At saka ang daming mga nagkakaroon ng ganyan. Oo. All over the place. Ngayon, Pero, ang importante dyan, paring Joel at paring Conrad, alagaan mo. Hindi yung gagawin mo Hindi, may adoption system naman. May sistema dapat. At saka, yung pag-aalaga, hindi yung askal. Hindi pwede yun. Ibang aso itong mga to. Kawawa, pinababayaan ito sa kasada eh. ang Eternal Group, meron na silang tinayo sa Santa Rosa, Laguna. Malapit lang yan. Eternal Gardens Memorial Park. Ito yung Eternal Po Crematory. Para sa mga pets. Hindi, totoo yan. Naintindihan ko yan. Ang ganda, nakita ko yung mga retrato. Merong pwedeng mag-wake, pwede kayo maghintay habang nagkikrematorium. Kasi kailangan din ng pet owners ang closure. Yes. Ang problema po dyan, nalulungkot masyado, lalo na yung mga bata. Kasi masyado sila na-attach dun sa tapos sa aso nila. Namatayan kayo ng aso. Naku, parang ganun na rin. Parang kasama na sa pamilya. Naranasan ko yan eh. Awang-awa ako dun sa kay Joji eh. Talaga? Oo, dahil talagang sobrang iyak niya nung namatay yung aso. Now, itong Eternal Po Crematory, kahit papaano, yung services nila, ay para yun ang maibsan, ang kalungkutan ng mga pagpapanaw. Closure nga kailangan. Ito yung pinagpapalakad nito ay ang Eternal Po Crematory President si Danica Nicole A. Cabangon. 26 lang si Danica, pero yun nga, graduate ng Management Economics sa Ateneo de Manila. Ay, galing! Galing. Ateneo, magaling. Super! Super yan! Galing yan! Ginalingan. Ngayon, ito nga, yung... Ginalingan ni Danica eh. Nagsimula... At saka creative to. Creative. Kasi wala pang ganyan. Wala pang ganyan. Very unique business. Yan. Hindi, kasi may personal experience. Ang naisip ko dyan, there's really a need. A need for that. Yeah. Ano yan? Sa aso lang? Well, pwede ring iba? Baka pets. Baka pets na iba. Halimbawa, meron akong pet iguana. Na-attach ka sa namatay. Namatay. O si kamukha ni Governor Chavit. Tigre. Paano kaya yun? Hirap nun. Dito sa Eternal Po Crematory sa Santa Rosa, what do you call this? Kompleto sila sa state-of-the-art facilities, cremation technology, as well as yung cremation range of memorial products. Sa totoo lang, nilalagay pa po sa box yan. At itinatago sa bahay. Pero kung gusto nyo, magkaroon na kayo ng kumbaga, permanent na lagayan nung abo nung inyong minahal na pet. Okay? Ito kaya, gusto kong magtanong din dito, meron silang plan, I suppose, dito, na pwede ka nang mag-subscribe. Hindi naman gano'ng kamahal yan. Hindi, what I'm saying, habang buhay pa yung mga pets, ay medyo pwede mo nang pag-isipan to, di ba? Meron ngang pets, pinamamanahan eh. Pag medyo matanda na yung kanyang master. Yun, gano'n. Hindi, di ba kayo may isang may isang Pinay na gano'n na nangyari sa US. Wala siyang tagapagmana. Walang tagapagmana. Yung siya. Sobra naman yun, yung talaga pinagmana doon. Pinamanahan parang napanood ko yata yun. Hanggang ngayon, naalagaan pa rin siya. Parang siya nagkaroon ng trust fund. Parang gano'n, trust fund. Pero ang pet, napakalungkot din yan pag namatay yung amo. Oo. Sobrang lungkot. Yung iba, ayaw na eh. Naalala niyo yung
yung Japanese, Yung si ano, Akita ba yun? Yung dyan sa... yung sa Tokyo. Sa train. Nandun pa rin hanggang ngayon. May statwa train, siya. may statwa Sa stasyon ng train doon. namatay yung kanyang master. Oo. Araw-araw hinahatid niya sa train station. Namatay yung master. Araw-araw siya nagpupunta sa train. Hinahantay niya. Yun. Hindi kasi naman, di ba, pag umuwi ka, tapos yung mga aso mo, talagang pag Sumasalubong, nakita ka, super sumasalubong excited, mo, excited, lahat. Congratulate muna natin yan na Eternal Po Crematory. Basta ang kanilang ethos o kanilang objective, ensure that each pet's memory is preserved with the highest respect and Yan na nga. Closure. Sa Santa Rosa po yan, Laguna. Tama-tama, malawak ang lupain doon. At ito, I will explore this kasi sa totoo lang ako 4 ang aso ko pero yung isa, medyo may edad na at may, inaan na lang namin na comfortable siya. Naghihintay na lang. Nag-aantay na lang. Oo. Magandang ma-explore to. Okay. Thank you. Congratulations, Eternal Po Crematory, kay Danica Nicole Cabangon. Ang dami na kasing mahilig sa... Pili ng At negosyo. ito yung pag-alaga po ng pets. Walang social boundaries yan. Oo. Across economic classes. Meron may puta, may aso, ganyan. Kasi human nature yan. Human nature. Mag-alaga ng pets. So, may announcement po ang Department of Agriculture tungkol sa bigas. Pero unahin muna natin yung announcement naman ni Balisacan. Yan daw pong impact ng pagbaba ng rice tariff. Ibig sabihin yan, ang impact na sinasabi niya, papaliwanag ko lang, kasi nagtatago ito sa mga terms na malalabo Paano? The impact of tariff reduction. Ang ibig sabihin niya na impact, yung pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke. Wala nang ibang impact yan na sinasabi niya. Otherwise, impact to abutin niya. Yan daw pong impact, ibig sabihin yung pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke dahil sa ginawa nilang pagtastas ng tariff from 35 to 15, maaring maapektuhan daw ng global conditions. Ibig sabihin yan, hindi po bababa ang presyo. Kumbaga, inamin na nila. Maapektuhan daw yan ng conditions globally, halimbawa international prices, climate change, at saka yung palitan ng peso sa dolyar. In other words, lumulusot na siya. Ito, Ayan. kumbaga ito, meron na siyang ang endgame nito, lusot. Lusot. Luzon. Kasi akala ko ba bababa ang presyo? Oo. Hindi. Ikaw naman, hindi mo naintindihan. May global conditions Global conditions. Ayan. Kumbaga, hindi ito silver bullet. Kaya nga shot in the dark Sinabi na sa inyo shot in the dark. Wala ng forum na. Di ngayon, kino-confirm nyo. Meron daw mga global conditions. Ayan. Palagi nagagamit, tingnan mo yan parang yun sa Pogo, palagi nagagamit yung mga iba't ibang pero iisa lang. Climate change, ano pa ba? Climate change, depreciation ng peso. Iisa lang. International price. Yan. Hindi raw niya ma-predict na kung bababa nga, ano talaga ang impact ng tariff reduction. Ang impact... Bakit nyo ginawa? Bakit? Hindi nyo pala alam kung saan papunta yung policy na ginagawa. Hindi, tsaka ito yan. Between that policy of tariff reduction and enhance local production. Sana inanon ninyo yan. Kasi ang sinasabi ninyo, ito yung mga pwedeng maging factor dito para ito hindi mangyayari na maayos. Climate change, etc. Dito, ano ba factor dito? Anong factor dito? Alin ang mas matimbang? Mas matimbang ito na ang factor nito, pag ni-enhance mo local production, ito ang ginawa mo, 1, 2, 3, 4, mas matindi ang impact nito. Bukod doon sa pagbaba ng presyo, magkakaroon ng trabaho ang maraming tao dyan sa agriculture sector. And therefore, uunlad, iikot ang economy. Kasi hindi po ginagawa yan ng importation. Oo.
Kasi ganito, halimbawa dito sa enhanced agricultural production, inayos mo lang lahat, irrigation. Kaya mo naman yun eh. Irrigation, organic fertilizer. Modernization ng method and everything. Method, post-harvest facilities, nilagyan mo ng konti. Mas control mo yun kaysa itong, hindi mo control to eh. Pero binabantayan naman daw nila eh. Wala kayong ibang gagawin kundi bantayan kasi wala na kayong ibang magagawa dyan. Kasi, binabantayan daw po nila ng mabuti kasi may mga factors na kailangan nilang tignan. Kasi inilagay nyo na sa alanganin si Presidente. Oo, kailangan daw po makita nila saan papunta ang cost of shipping, ang insurance. Okay. Tapos, titignan nila yan alongside the exchange rate. Kaya hindi nila ma-predict kung saan papunta ang presyo ng bigas. Patay. Kasasabi lang ninyo na ito magpapababa. Ang solusyon. Magpapababa ng presyo ng bigas. Inilagay nyo na naman sa alanganin si Presidente. Ang problema daw po, tumataas pa rin ang presyo abroad ng bigas. Ayan. Ito si Presidente pumunta sa Vietnam. Okay. Nagkaroon siya ng agreement. We will have an allocation of... Direct government to government. We'll have an Kasi allocation. problema po sa supply ang mundo sa bigas. Tinignan ba ninyo yun? Kasi my understanding is, yung agreement na yun, merong controls. In other words, maski na bang mangyari in other parts of the world, ito yan. Ito ang presyo, hindi gagalaw. Hindi. Kung may climate change, sabi ni Balisacan nahihirapan daw sila na tignan ang effect sa rice production, world rice production, because of the climate change. Kaya hindi nila ma-predict kung saan pa. Wala akong sinasabi ang Vietnam na naapektuhan sila ng climate change, Wala sila. Hindi. At saka bakit kasama yung baboy? Hindi. Walang kilala. Bakit rice ng rice? Ba't kasama yung baboy dun sa executive order? Ayan. At up to 2028, mapre-predict na ba ninyo yung up to 2028? So, pero he's giving assurance now that yung kanyang interagency committee on inflation, magmi-meeting pa rin sila every quarter. Mapanatag na po kayo, mga kababayan, mga nakikinig sa atin, na ang committee ni Balisacan, magmi-meeting sila every quarter. Yung committee na yan is a committee of one, siya. Hindi, kailangan nila mag-monitor, pare. Closely monitor. He is going to monitor himself. Monitor himself. Ito pa, isa pa po ang problema daw, ang NEDA recommendatory agency lang. Naku. Ayan. Kawawa talaga si Presidente. So, analytical work lang daw yan. Talagang ang desisyon na doon. So, dito sa tariff, ang desisyon, si Marcos. Kaya nga, pinabigat mo Sila, nag-recommend lang daw sila. In-approve ni Marcos. Ayan. Ayos ba yun? Hindi. Pero ikaw closely monitor every quarter. At sila ang didesisyon kung siya nga. anong movement ng prices sa world market. Very good. At yun daw kanyang committee, kung anong findings nila, they share with the cabinet. Particularly the economic team. Hugas kamay ito, pare. Matindi. Hindi lang kami nagdidesisyon dito. Yan. Kasi po, yung ating inflation outlook, pareho pa din. Kaya sinasabi nila, malamang ang Bangko Sentral, hindi pa rin magbababa ng interest rates. So, ibig sabihin niya, mamumroblema pa rin ng mga negosyo dahil mataas ang interest rates dahil sa inflation. So, yung inflation, yan nga yung ina-address ng committee nitong si Balisacan. At ang move nila, babaan ng taripa ng bigas.
Katangi-tanging solusyon nila sa inflation. Ba't hindi kayo naman lang ang delikado, hindi nga mangyayari. Mahirap daw Mahirap sabihin kung... Okay. Sige na. Pagbibigyan na namin lahat yung palusot na yan. Okay. Ba't hindi man lang kayo nagkonsulta sa mga apektadong sektor? Yan lang naman Kung nagkonsultasyon kayo, baka nabigyan kayo ng iba rin na reading ni Raul Montemayor. Baka mayroon ibang nalalaman. You did this on your own Oo. Na para bang sigurado kayo na ito ang solusyon Tapos ngayon papalusutan. So no need to discuss. Tapos ngayon papalusutan nyo ang Huwag ganun. Eto pa. Maganda to sabi po na United Nations World Tourism Organization, gusto na rin nila magtayo ng gastronomy center for Asia Pacific dito sa Pilipinas. Itatayo. Gastronomy center. Ibig sabihin po ng gastronomy, yan yung pagkain. Dito raw itatayo ng UNWTO. Gastronomy capital. Gastronomy center dito sa Pilipinas. Maganda yan, panghikayat ng turista. Parang po yan, education center, kumaga training ng gastronomy. At gagawin daw yan, gusto nila itayo sa Cebu. Sana daw masuportahan yan ng Philippine government. Maganda yan. World Tourism. Asikasuhin muna natin yung ating food security. Kahit katawa-tawa naman tayo, meron tayong gastronomy center dito. Samantala gutom na gutom ang mga Pilipino. Ang taas ng yung kagutuman, ang taas ng, ano ba tawag doon? Hidden involuntary hunger. Lalabas po niya, parang ayabang natin. Meron tayong gastronomy center. Tapos ang daming kabataan parang si Marie Antoinette. Let them eat cake. Sarap-sarap ng buhay nila. Doon sa labas, nagkakagutuman. Dito, may gastronomy center, sari-saring mga, pasiklaban ng luto, di ba? Pagkain and everything. Pero doon sa labas ng center, puro gutom ang mga tao. Anong klase kasama yan? niya sa social media, yung juxtapose yung mga kuha ng mga batang kumakain ng noodles dun sa kalye, tapos yun lang mga kain nila, ganyan. Tapos malnutrition is a big problem sa Pilipinas, mahirap. Kukunin daw po ni Secretary Frasco yung pera para matayo yung gastronomy center. Kukunin daw sa Chiesa. Marami ba ang pera itong Chiesa, pare? Di ba ang Chiesa? Meron. Chiesa taga-maintain at Hindi siya, Chiesa ang magfa-fund ng project. Okay, magkano kaya? Hindi pa natin alam. Kasama daw to sa kanyang Sustainable Tourism Roadmap. Chiesa is tourism investment. Yan yung infrastructure precisely. Saan kumukuha ng pera to? Meron silang percentage from the airline tickets, etc. Travel tax. Ay, malaking pera yan. So, ang proposal niya raw po sa budget, pataasin yung kanyang tourism, DOT budget for food tourism. Yan. That's a laudable objective, sa totoo lang. Asan yung campaign? Wala pa. Ikaw naman, medyo natigil yun Sabihin, napakadaming plano. Puro plano tayo ng plano. Vision ng vision dito. Gastronomy center doon. Food tourism. Ano pa ibang tourism? Hop on, hop off. Grab. Hop on, hop off. Asan yung campaign? Yun ang sinasabi ng mga tourism sector Hanggang ngayon, wala pa tayong campaign. Yung tungkol dito sa rice, parang Jonat, yun daw pong koleksyon sa tariff, ipamimigay na cash assistance sa mga farmers. At gagamitin doon sa programa ng crop diversification. At saka iayos ang land titling. Sabi ng Department of Agriculture. Noong nakaraang taong po, 30 billion inabot yan.
Yung collection sa rice tarification. Magkano ang napunta sa farmers? Hindi alam. Hindi alam kung nasan yung pera na yan. Okay? Ang sinasabi kasi, pag excess sa 10 billion, kailangan mapunta na doon sa Rice Farmer Financial Assistance. Sino nag-handle nun? Yun ang maraming question. Rural Bank ba yan o mga Yung big 10 bank? billion, ganito po, yung 10 billion, ilalagay yan sa modernization ng farm and everything. Pag in excess of 10 billion, 30 billion last year, ano? Di 20. Yung 20 billion, mapupunta po yan sa fund. Ibig sabihin, hindi gagalawin. Fund lang yan. At dyan kukunin yung kung ano man. Travel, whatever. Alam mo, ang hindi natin nagagamit na maganda sana, yung and then in association with the rural banks, especially for the farmers. Ba't nga ba hindi natin matap yan system na yan, na unique sa Pilipinas? Yung rural bank. Yung rural banking system. Napakalakas yan. Malakas yan dapat iayos natin. Kung yan ba naman, i-ano natin, halimbawa may fund na ganyan, yung 20 billion ka mo 20 billion, i-capitalize natin the remaining capitalize natin the remaining rural banks para maayos natin. And then that means government will be there already. And then magkaroon ka ng guarantee fund. Yan na. Guarantee fund. Para ma-workout mo. Halimbawa, rice mill yan. Yan. Namumulema po sila sa financing. Yan, sinasabi ni Parang Jonat. Pag nagpunta sila sa bangko, tatagain sila. Kung ano-ano lahat. Sila. Ayaw sila. Mataas ang interest rate nila kasi nga, natatakot ang mga bangko kung magpautang sa mga ganyang ventures. Okay. Kung meron kang fund, guarantee fund, halimbawa, bababa ang interest rate dyan sa mga tao na yan. Isang scheme yan na pwedeng gawin dyan sa excess fund. Yes. At saka, mayroong may gradation eh. Kasi sa pag-rural bank, halimbawa, meron na ngayon kasi nag-rice milling na maliliit. Yung mga maliliit, portable. Ang mga farmers hindi na kailangan ibiyahe yung kanilang palay na napakalayo. Halimbawa sa Isabela. Yan. Yung isang bayan, bago ka pupunta ka pa sa kabilang probinsya at doon ka magpapagiling ng bigas. Karamihan sa ginigiling nga pupunta sa Bulacan eh. Kasi meron dyan. Bakit hindi? Bakit ang layo nun? Yung cost pa lang nung transport. Patay ka na doon. But that is going against Ba't hindi yan that is going against the universal banking, yung expansion ng services, mas malalaki itong mga bankong to who can address the, Wala, they're just paying the penalties eh. They're just paying the penalties. Malalaking banko. Yung mga, Hindi, wala. kasi masyado silang concentrated doon sa mga sure businesses na sinasabi. Halimbawa, importation. Yan. Real estate. Pati ang policy tuloy natin, real estate, pati ang policy natin, dyan ang concentration. Invest doon sa mga agriculture sector. Yung mga malalakas pa nga maglabi rin yung mga hindi lang mita. Kasi, they have to make sure na ito, mita, kikita ito, mababayaran ako nitong mga ito eh. Malaki ang exposure nila sa mga importer eh. Okay. Come to think of it, yung mga rural banks, sila ang nakakaintindi ng mga problema on the ground. Precisely. At sila ang lalapitan ng mga magsasaka, yung mga maliliit na media. Cultural din yan eh. Because ako, pupunta ako kay ito kaibigan ng pamilya ko to nung pa eh. Kilala ko to. Kilala ko to. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. June 27. Okay. Pare, meron na ito. may bagong... Pare, yung rural bank ho namin dito sa Albay, marami ho sa amin naglo-loan sa mga farmers and teachers. Okay. Nag-offer din ho kami ng microfinance para di mabigat sa clients. Yan, ganyan. Yan. Pare. Dapat yan ma-encourage yung iba pa mga rural banks to do that. Sabi niyo, parang na 30 billion. Saan yun nilagay yun? Ikaw naman, nasa fund.
Sigurado yan. Paano mo gagamitin yung fund? Di nga nila alam kung nasa... Natutulog nga eh. Siguradong hindi magagalaw yan. Yan. Kasi natutulog yung Oh, nasa nasa long-term... nasa time deposit. time Yan deposit. lang ang point natin. Ang laki nakita nun. Yung mga 30 billion, Ah! pare. Oy! yung Under the table. rural bank yan sa Albay. I mean, yan kasi sila, Nasa sila ano, mismo, nasa komunidad. countryside Alam sila, nila, nasa komunidad. kilala nga nila. Kilala nila yung mga... Sabi po nila, know your customer. At sila ang lalapitan. Yan ang number 1 rule sa banking. KYC. Know your customers. Ayan. Sino ba nakakakilala dyan sa mga... Farmers. sa agriculture sector? Di sila. Kundi rural Rural banks. banks. Very good. Wala. Ginawa nga, pinag-take over yung rural bank na pinag-take Tapos wala na. Kinukuha lang nila yung mga deposito from there. Ang nangyayari po, yung mga pera, Na nandun yung mga savings Na sa nandun rural doon. areas, dinadala sa Manila. Manila. Yan. At pinauutang sa real estate. Yung mga ganun lang. Di ba? Baligtad Ang kapital, sinisip-sip, hinihigop galing sa rural areas, dinadala sa syudad. Yan. Dapat yung kapital sa syudad, dalhin doon. sa rural areas. Baligtad ang nangyayari sa atin. Neda yun. Ito, sabi po, may bagong gimmick si Trillanes. Dapat daw yung Pink at saka yung Marcos magkampi na. Ba? Para labanan ang Duterte family. Dahil sa mga galawan nitong mga nakaraang araw, sabi niya. Quote, we have to set aside sensitivities for a larger cause, which is the obliteration of the Duterte. Bakit naging personal na tayo? Bakit tayo napunta? Why is our democracy big? Ibig sabihin, binobola niya si BBM. Tanggapin mo na kami as administration candidate. At nagtawag na raw siya. Nagtawag na siya ng mga personality. Maaaring i-criticize daw siya dahil sa kanyang ginagawa, pero hindi bale, para sa bayan. Para sa bayan. Okay At nakita niya raw, mas marami silang common ground with Marcos. Kaysa kay Duterte. Ayos Pagdating mo sa common ground, Gusto maging administration candidate dito. Para pagdating mo sa common ground, ligtas. yung unit team common hanggang ngayon pa rin, yun pa rin naman ang agenda nila Ng ano? ng unit team. Maski na ba nag-resign si BP at saka lahat, maski na lahat ng mga ingay na ito, this is still the same old nation building operation, which was their agenda in the campaign. Naparating na daw niya yung message kay BBM. Hayop. Madali magparating Ang mahirap dyan, maniwala sa'yo. Nag-press con kaya, naparating. Nakarating. Dali naman makarating niya. Ito nga, nasa media ka na Di makakarating talaga yan. Ang pag-isipan mo kung pagtatawanan ka o hindi. Sobra ka naman pagtatawan. Nagmamalasakit sa bayan. Nagmamalasakit sa bayan. Yun. Ayun. Parang si Dekgo. By the way, yung si Dekgo Secretary Dekgo, Frederick Go, who is the Special economic Presidential czar or Assistant. special assistant to the President for Investment Economic Affairs. Meron bang ganon? Meron. Natuloy yung kanyang nagsalita siya sa Manila Overseas Press Club. Okay, Tony Lopez. Oo, inaantay sana ilahad yung game plan, saan tayo magko-concentrate. Yun ang pinaka-bottom line. At saka, saan magpo-focus, ano nang ginagawa? anong ginagawa. Hindi. Ano na nangyayari? Ang ginawa niya, sinabi niya na this administration means business. Okay. No doubt about So, it. Inayos na nila, naglagay... More slogans. Ganun ba? Ang problema, medyo may pagka-motherhood yata masyado yung green lanes for strategic investments. Ayan na. Slogan Nalalakas nga. nila yan. Okay. Ano Battle cry. Yan. Maraming battle Executive cry. Order 32, yung streamlining process for telecommunications and internet. Ayan, pinalalakas nila yan. Okay. Wow. Third, ease of paying taxes. Oy. Wow. Modernizing Naku, simplified ilang pung tax taon na po yan. administration. Ilang pung taon na yung ease of doing business at saka simplification of taxation. Ilang pung taon na yan. Anong ginagawa? Next, yung fourth, new public-private partnership code.
ina-update yung 29 years old na Build, Operate, Transfer Law. Ayan, para ma-revitalize ang PPP. Ayan. Ayun sa flagship. Tapos sinight niya yung Yung nangyayari ba sa flagship project? yun na nga inaantay sana ng mga tao. Wala nangyayari sa flagship. May binanggit siyang numero, massive 9 trillion Infrastructure. pesos, 985 projects, Build Better, More program. Pero wala pa rin yun na nga, that's just on paper eh. Ang inihintay ng business community, Saan yun? kailan magagawa yan, kailan sisimulan? Ay, ang pinag-uusapan natin yung national ID. Yan. Palalaki Malapit na raw yan. Malapit na yan. Palalakasin. Oo, ang dami. At saka yung create more. Daming vision. Ano pa? Gusto ko yung vision. Yung create more bill. Yung vision na yan, mauuwi sa bisyo eh. Tsaka yung Luzon Corridor. Although yan Luzon Corridor, ano yun? Yung industrial development. Development sa Subic, Clark, Manila, Batangas. So, now, here's the thing. Okay, marami siya sinabi, pero may sinabi si Sec Go na maganda eh. Na, unfortunately, mukhang hindi rin naman niya sinusunod. Sabi niya, if in 4.5 years, kasi yun ang kanyang nalalabing panahon sa posisyon na yan, I'm able to fix a few things, okay na sa akin yan. The best advice, sana umidentify ka na lang isa o dalawa. I thought all the while. Kasi masyadong Akala ko ba bastonero siya? Oo I thought all the while that they were already working on 5. Bakit niya binanggit yun? Hindi. Kung particular sector o particular project. Hindi specific Meron project. siya. Infrastructure. Okay, yan. Infrastructure. That means hard and soft infrastructure, meaning the ICT, etc. Digitization. Digitization na yan. Health and education enhancement. Agriculture and fisheries, etc. And then critical minerals. Yun ang sinabi niya eh. No. Ano na mga nangyayari dyan sa mga Yan, ito. Dito na lang natin sila i-grade siya. Itong 5 na sinabi niya nung umpisa. Ito yung pinag-usapan nila ni Presidente, the 5. O ano nangyayari din doon ngayon? May vision na siya. Well, okay, binanggit niya yung 6 sectors nga. Renewable energy, tourism, kasama na yun. semiconductor, electronics, food production, and agriculture. So what? Pharmaceutical industries yan. to bring down the cost of Pharmaceutical and medical devices. Yan. Wala, inaayos pa nila yan. Ayun. Ayun. So, paano yan? Magkakampi na ang Pink at saka Pag ganyan na mangyari, magkakampi na sila. they have a common agenda. Pare-pareho kayong puro salita. Sabi niya, ang hirap daw i-revitalize yung mining dahil minsan isang mining project requires Requires what? 1,000 signatures to be That's why you're there. Kasi nga mahirap. Ayos niya. Kung hindi mahirap yan, hindi ka kailangan dyan. Yeah, so Meron bang madali sa walang projects? Lahat ng project may problema. Kaya nga kayo sinasabi natin, ang kailangan sa cabinet, problem solvers. Hindi po vision. What he did was he highlighted na lang yung ano yung mga tina-target nila. Hindi po close monitorers. Hindi ganon. Kailangan problem solvers. Nabanggit ko lang itong kasi mukhang nagsasalita na naman si President Duterte. Okay. Tukol doon sa, sinabi, anti-Duterte daw ang kailangan na unity ticket, sabi ni Trillanes. Ngayon, si Duterte po nagsasalita through Harry Roque. At ang sinasabi niya, kapag pinatawag ako ng court tungkol sa aking drug war, pupunta ako. Okay. Pero kung yung House, ano yan? Ibang klaseng usapan yan. Yung panel discussion. Ayan. Hindi ako pupunta dyan. I will go to the proper forum. Meron ka rin ng reunion ng isang law fraternity. Matinding law reunion. Matindi Meron dating opisyal sa energy under Duterte na medyo sumikat to. Kasi super sikat. Sumikat dahil meron siyang Audi R8. Hindi dahil maganda. Hindi ordinaryong kotse. Hindi sinasabi niyang Audi R8. Yan po yung top Audi of the line. R8. Okay. R8. Ano ba yung Audi Yung R8? Spider na Audi R8,
mahigit $400,000. Ano yung Audi rate? Ano yan? Sports car. Sports car. Kalaban ng mga Lamborghini. Mga ganun. Yun. Meron siya noon. Okay. Pero ang claim niya, hindi kanya yung pinagarahe lang sa bahay. Parang siya mayor. Parang si mayor, yung Ferrari. Hindi kanya yun. Pinagarahe Kaya ko lang naalala ko kasi si Duterte. Ang kwento sa akin nung isang kaibigan ko, dun daw sa mesa niya, walang ginawa kundi upakan si dating President Duterte. Samantala, ang tindi ng... Samantala doon siya Ganun na Doon siya, kumita noon. nakinabang. Ika nga. O kung ano-ano doon pinagsasabi, siniraan, inupakan si Duterte. Ano siguro yun? Kasi yung law fraternity na yun, malapit kay First Lady. Baka gusto niyong makarating sa First Lady. Ayos to, inuupakan si Duterte. Di ba kalaban ni First Lady yan? Available ako. Pwede. I'm a gunslinger. Yan. I can draw the guns. Ibig sabihin niya, gun for hire? Ano pa nga po niya? Pero nagulat ako nung naikwento sa akin nitong abogado. Samantalang alam na. Sabi ko, ano na nangyari doon sa R8? Audi R8. Maraming maraming malikot. Matindi ito. Tsaka ito, matindi ang banatan nila dati. Tungkol sa mga ganyan. Di ba nasolong nga nila isang transaksyon? Panahon ni Duterte? Ibig sabihin Nagtayo malapit siya. ng korporasyon. Ibig sabihin Misis pa nga yung kasama doon sa korporasyon. Tapos, mabigat. parang toll road. Lahat ng transaksyon dadaan doon. Kikita. Sa centavos lang, sa dami ng mga dumadaan. Mabigat. Makakabili ka nga ng R8 Audi. Well, anyway. 400,000. So, yung binabanatan niya. 400,000 ang R8? Dollars. Yung Spider. Yung Spider po kasi yun yung bumababa yung bubong Audi R8 Spider, yun yung bumababa yung bubong. Hindi lang ordinaryong R8, hindi. Wala yan. Ano ako? Small time? Sobra ka naman. Ayun. So, si Harry Dacoller, sinabi niya, okay daw kay dating Pangulong Duterte kung ang mag-uutos sa kanya ay korte to show up. Pero kung yung house, invitation lang naman yun sa house Tapos, sinisisi po ngayon ang PNP, ba't hindi raw nag-file ng mga cases during the drug war? Bakit daw hindi nagpa-file ng cases pag may namamatay? Paano yan, pare? Hindi pa ba natatapos itong controversy na to? Wala bang katapusan yung teleserye na yan? Wala pa bang, hindi pa po talaga matatapos to? Inaabangan daw yung ICC, mai-issue na raw yung warrant of arrest. Para, managinip kayo, sige. Hindi gagawin ni Marcos yan kasi kapag ginawa mo yan, ginawa niyang martyr si President Duterte. And it's not good for his administration. Magkakaroon lalo ng tawag nito. Hidwaan and all of these problems. Ngayon nga, meron na Diba? Kaya nga nag-resign na si Vice President Sara ano yun? Gusto niya palalain. Ayunan yung ICC. Kasi may mga nagbubuyo ng ganon. Para lalong... To create more, to widen the rift. So ano kaya ang kauuwian nito? Merong isang announcement, paring Jonathan. Itong Department of Migrant Workers tungkol dun sa pwede na po magpadala ulit ng OFW sa Kuwait. Yes. Okay. Ang sabi po ng DMW, Department of Migrant Workers, kailangan daw po maayos ang ating policy dyan. Okay. Kasi ngayon na bumalik na, ang problema dyan kasi yung protection ng mga OFW sa Kuwait. House workers, yung mga house. Lalo na yung mga household workers. Service workers. Domestic kung tawagin.
Kailangan daw po, kahit na nagkaroon na ng ganyan, na nabukas ulit yung Kuwait, kailangan gumawa sila ng mas magandang guidelines in policy. Tama naman siguro yun. Kasi yung isang problema dyan, pare, yung chinatsani yung sahod. Yung pinangakong sahod, hindi na bibigay. Sino ang tumitira doon? Malamang yung agency. Hindi ba? Dalawang agency yan. Isang dito, tsaka isang yung foreign. Kasi minsan, o karamihan, ang enabler. Ang enabler. Yun doon sa abroad. Sa abroad, meron din. Meron din. Saka meron dito. Para yan yung pogo. May enablers. Hati sila sa kita. Yung pinaghatian nila, mas malaki pa kaysa doon sa kita ng pobreng OFW. May standard dyan. Dapat 1 month salary. Ang ginawa daw po nila dyan, nagkaroon sila ng Joint Technical Working Committee. At every now and then, magmi-meeting yan para agad-agad na-address yung mga issues. And that's a good way, siguro, to approach this. Bago lang kasi uli Oo. At saka ano yun nila yun, they have to talk with 2 agencies in the host country. You do not just talk, 3 pa nga, foreign affairs, labor, at saka immigration. Kasi once you get into a country, it's not just a labor issue anymore. Magkakaroon din daw ng pare, Jonat. I don't know what you think of this. Yung system of blacklisting, yung mga agency na loko. Matagal na po yun. At dapat talaga ine-enforce yun. Para rin yan yung Lucky 9 South. Oo. Kasi dati, meron na sila Na-blacklist na yan. Na-blacklist na yan. Nakabalik. Pagbabalik ng lawin. Nag-reapply. Nag-reapply. Pagbabalik ng agila. Creative. Pero maganda to na nabukas ulit yung Kuwait. Yes. Kasi malaki rin ang requirements yan. Oo. Madami ba tayong deployment yan? I think we have at least mga 100,000. Okay. And continuing. Iba to, magaganda. They've been... So, yung po mag-a-apply dyan, ayusin lang ninyo. Mamili kayo ng gusto ng inyong agency. Hindi. Tsaka ang suggestion ko sa kanila, sa DMW, i-limit. Meaning, yung mga agencies, 10 lang ang pwedeng mag-Kuwait. Ayan. Kasi mahirap control kung marami. Yung monitor. Okay. Galing. Paano to? Wala namang bangus sardinas dito. Hindi. Pwede doon. Wala? Pwede kang Tinda ng bangus sardinas. Export. Yung nakabote. Nakabote. Na masarap. Masarap. Galing sa Pangasinan. Yan. Bunuan bangus. Yun. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas dito sa Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIC. Ngayon, panahon na ng bangus. Ito na! Ito na. Ronda Pilipinas kasama ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.